Hello, hello everyone! Kamusta naman kayo dyan mga ka-journey at kapwa ka-young-pro? Nakakain na ba kayo ng hapunan? Sa mga kumain na, ano ang ulam nyo sa gabing ito? Pa-comment naman dyan at pa-heart react. Padala na rin dito kung may sobra. O diba? Char lang! Magandang gabi sa ating nagwapwapuhan at naggagandahang mga ka-journey at ka-young-pro. Reminder lang guys, don't forget to speak words of affirmation to yourself to boost your confidence and to keep you motivated. Don't forget to practice self-care. Okay ba yun mga ka-journey at ka-young-pro? Last week, ang ating unang episode sa buwan na ito ng November ay kwento ng ating kapwa young pro na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Karanasan na I'm sure marami sa inyo ang nakarelate. Tama ba ako mga ka-journey at ka-young pro? Share your thoughts naman dyan mga ka-journey at ka-young pro sa ating unang episode. Kung hindi mo pa napapanood, pwede mo siyang panoodin dito sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Salvation TV 412. Mapapanood nyo din dito ang ating iba pa mga segment na for sure magbibigay ng kaliwanagan at gabay sa inyong pamumuhay practical. At ngayong gabi, ihanda ang inyong mga tissue at panyo, baka maiyak kayo sa ating pangalawang kwento. May idea ba kayo kung tungkol saan ang ating episode sa gabing ito? I wish they were here. Napapasabi ka ba ng ganito kapag meron kang taong gusto mong makasama pero imposibleng mangyari? Well, tara, simulan na natin ang ating kwento sa gabing ito. Direct, episode number 2. Pasok! Lolo, kailan uuwi si Papa? Lola, kailan uuwi si Mama? Taon-taon, ito ang tanong ko sa lolo at lola ko. Nasaan kaya sila? Miss ko na sila. Nami-miss din kaya nila ako. Nakakalungkot. Lumipas na yung ilang birthday ko, pero wala pa rin sila. Sabi ng lola ko, matulog lang daw ako ng matulog. Para pagising ko, nakauwi na sila Mama at Papa. Nakailang tulog na ako. Umaga, hapon, gabi, pero wala pa rin sila. Ilang araw pa kaya ang bibilangin ko? Sana dumating na sila. Mama! Papa! Sa wakas, nakauwi na rin kayo. Pero, teka, bakit ganun? Bakit ang bilis? Ilang buwan pa lang kayong nandito. Bakit aalis na ulit? Hindi ko pa kayo nakakasama ng matagal. Kulang pa. Wait, please, wait lang. At yun nga, ang kinalakyan ko. Aalis si Mama, aalis si Papa. Wala sila pareho habang lumalaki ako. Nung una, may mga tanong ako, pero tinago ko na lang sa sarili ko. Nakagraduate na ako, at ito na nga, may sarili na ring trabaho. Nasanay lang din ako na sila lolo at lola ang kasama ko. Nagpapadala sila ng pang-tuition, mga regalo tuwing birthday ko at Pasko. Oo, masaya naman ang childhood ko. Pero, di ko masasabing close kami ng mga magulang ko. Namimiss ko sila palagi, sabi nga nila. Mahirap daw maging OFW, laging missing in action sa mga family events. Nagkakausap naman kami ng mga magulang ko. Telepono pa ng mga panahon na yun.
Limited lang din kasi nga mahal ang bayad kapag overseas call. Yung palagi akong nakaabang kung kailan ulit sila tatawag kasi sabik ako na makausap sila. Sabik akong ikwento sa kanila yung mga nangyayari sa akin, mga achievements ko sa school, mga awards, ganun. Kaya lang bago kami makapag-usap, buwan na ulit ang hihintayin dahil sa mahal na overseas call, tas busy pa sila sa trabaho. Ang hirap ng malayo sa magulang. Yung bang kahit na ibibigay nila ang mga pangangailangan ko, pakiramdam ko, kulang pa rin. Yung mayroon kang magulang, pero pakiramdam mo, parang wala. Totoo pala na hindi talaga kayang tumbasan ng pera o kahit na anong material na bagay ang presensya ng mga taong mahal mo. Sad life. Naiinggit nga ako sa mga kaklase ko noon kapag parents meeting kasi may mating sa kanila. Samantalang ako, si lolo o kaya si lola. Though, grateful naman ako at andyan sila, pero di ba iba pa rin kapag magulang mo. Yung kapag nagkukwentuhan kaming magkakaibigan, tapos maririnig ko sila, sasabihin nila, si mama ko, masarap magluto yun. Sasabihin naman ng isa, si papa ko naman, magaling mag-chess. Palagi nga kami magkalaro eh. Kapag ganun ang usapan, natatahimik na lang ako. Minsan, di pa ako naipagluto ni mama. Masarap din kaya siya magluto? Si papa, marunong kaya siya mag-basketball? Paborito ko kasing sport yun eh. O kaya, sa anong sport kaya siya magaling? Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa mga magulang ko. May kaibigan akong nagkukwento na ang nanay niya palagi daw galit at nakasigaw. Pero kahit ganun ang nanay niya, masaya siya kasi alam niya na ang sermon ng nanay niya ay para sa ikabubuti niya. Kahit na kung minsan masakit daw sa tenga at paulit-ulit ang litanya. Hindi niya lang alam sa puso ko. Sinasabi ko na sana ganun din ako. Kahit na masakit sa tenga at paulit-ulit, ayos lang yun. Basta si mama at si papa ay nasa malapit. Hanggang kapag may problema ako, pwede ko silang lapitan, kausapin, yakapin. Iba pa rin yung kasama sila ng pisikal, madaling abutin at takbuhan. I wish they were here. May bahay na kaming sarili at may sasakyan. Kapag tapos na rin ako at nagtatrabaho sa tagal nila sa abroad, siguradong may ipon na sila. Kaya siguro naman pwede na silang umuwi para magkasama kami. Gusto ko lang maranasan ng makasama sila ng matagal at makasama silang tumawa. Sa wakas, mag-birthday na rin ako. Nakasama ko sila at hindi nilang puro regalo o mga kaibigan ko ang kasama. Hi! Excited na ako. Miss na miss ko na sila. Hanggang sa nabalitaan ko na lang si Papa at Mama matagal na palang hiwalay. At hindi lang basta naghiwalay. Ngayon, mayroon na silang kanya-kanyang pamilya. Tuluyan na akong naiwang mag-isa. Hindi ko alam paano nangyari yun. Ang alam ko lang, para akong binagsakan ng langit at ng lupa. Hindi ko pa nararanasan makasama sila ng matagal. Tapos ngayon, hiwalay na sila. Teka, di ba sabi nila kaya sila nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan ko? Pero bakit ganun? Bakit nauwi sa hiwalayan? Ang sakit-sakit. Hindi ba nila ako naisip? Nakalimutan ba nila na may anak sila na nandito sa Pilipinas? Na mayroon silang anak na matagal nang nangangarap na makasama sila? Hindi pa nila ako mahal? Noong panahon na yun, nahirapan ako tanggapin. Kaya kung ano-anong nagawa ko, inom ng alak dito, inom doon, gala dito, gala doon. Kung sino-sino na nga ang mga nakarelasyon ko, hindi ko na alam ang mga pangalan nila. Lahat na ginawa ko para mawala yung galit.
mawala yung sakit at para makalimot. Pero wala naman sa mga yun na nakatulong sa akin. Napasama pa nga ako eh. Sobrang lungkot at hindi na alam ang gagawin, naglakad-lakad ako at napadaan sa isang lugar. Ano kaya yung naririnig kong kantahan na yun? Dahan-dahan, hinanap ko ang pinagmulan hanggang makarating sa isang pintuan. Nakabukas at maraming tao. Binasa ko nakalagay sa labas, church. May simbahan palang ganitong itsura. Nasanay kasi ako sa malalaki at magagarang simbahan. Teka, papasok nga ako. At yun, doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Sa lugar na yun, marami akong mga nakilala. Mga taong naghahanap ng sagot sa marami nilang tanong. Mga taong naghahanap ng paggalinga at pagmamahal. Mga taong produkto ng broken family. Mga taong dating lulong sa bisyo at adiksyon. Pero ngayon, nagkaroon ng pagbabago. Mga tao mula ng magulang, iba-ibang istorya ng buhay. Oo, natagpuan ko ang home church ko, ang aking spiritual family sa lugar na yun. Dinala ko ni Lord sa aking spiritual family na nagpaintindi sa akin na wala man sa aking tabi ang aking mga magulang. Hindi man sila perfect as a parents, meron naman akong Heavenly Father na nagmamahal sa akin. Maiwan man ako ng aking mga magulang, meron akong Ama na nasa langit na palagi kong malalapitan at laging nandyan para sa akin. Yung hindi ko lang nakilala si Lord, binigyan niya pa ako ng pamilyang puno-puno sa kakulangan ng aking nararamdaman. Yung pastor namin, para siyang tatay sa akin. Palagi niya ako tinatanong kung kamusta ako. Yung concern siya sa mga nangyayari sa akin. Napapagalitan pa nga ako kung kailangan. Yung mga kasamahan ko sa simbahan, para kayong magkakapatid, nagtatawanan ng sama-sama, nagtutulungan, nagpapalakasan. Yung loneliness and feeling of belongingness, sila ang nagpuno. Iba pala talaga kapag andun ka sa environment na tanggap ka at hindi ka huhusgahan sa mga nagawa mo. Kundi, tutulungan ka pang ituwid ang pagkakamali mo. Kung hindi mo mararamdaman ang pag-iisa, hindi naman perfect ang aming simbahan, ang alam ko lang, nagmamahalan ang bawat isa. Ngayon, naiintindihan ko na, wala naman talagang perfect family. Bawat pamilya may kanya-kanyang pagsubok na pinagdadaanan. Ang mahalaga kung paano ninyo iyon harapin at mapagtatagumpayan. Salamat kay Lord, kasi hindi man buong pamilya ko, nasa malayo man sila, dinala niya naman ako sa spiritual family ko na nagparamdam sa akin ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Sila Papa at Mama, nung una, nahirapan akong tanggapin ang nangyari, pero ngayon, paunti-unti, nakakaya na. Diba, sabi ni Lord sa Bible, kahit na anong klaseng magulang ang mayroon tayo, mahalin natin sila at irespeto bilang ating mga magulang. Walang perfect parents, but I am grateful sa mga sacrifices nila para sa akin. Na-realize ko na kahit hindi ko sila nakasama ng matagal, naging mabuti sila sa akin. Nadala na kanilang pagmamahal, kaya napilitan silang magtrabaho sa ibang bansa. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa kanila. At kahit ganun ang nangyari, magkakalayo kami at hindi man buo ang aming pamilya, hindi pa rin nun mababago ang katotohanan ng pamilya ko pa rin sila. Magulang ko sila at mahal ko sila. Salamat dahil ngayon mayroon ng internet at social media. Dahil anytime na gustuin ko, pwede ko na silang tawagan at sabihin na, mahal ko kayo at miss na miss ko na kayo.
Hi guys, I'm back! Maraming salamat Shaira Oils sa pag-sponsor ng ating episode sa gabing ito. Kaya naman mga ka-journey at kayangkro, kung ikaw ay mahilig sa katingko o kaya naman efficacent oil, recommended ang Shaira Oils. Alam nyo na, yung busy sa maghapong pagtatrabaho, sa dami ng gawain. So, maganda siyang ka-partner sa pagpapahinga. Kaya naman guys, order na! Napansin ko lang na ang lakas maka-real talk ng ating episode sa gabing ito. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng OFW ay katulad ng nasa kwento. Pero aminin natin, nangyayari talaga yon in real life. Sino sa inyo ang anak ng OFW? Ano ang kwentong mama at papa niyo? Sure naman dyan! Ikaw ba isang OFW? Nais namin sabihin sa'yo na kami dito sa SNG Journey ay saludo sa'yo at sa iyong mga pagsasakripisyo. At nais ka din namin paalalahanan na kabayan, kumain ng tama at magpahinga sa tamang oras. Okay ba yon kabayan? Mabalik tayo dun sa kwento. Nakarelate ako sa kwento, hindi dahil sa OFW, yung mga magulang ko. Nakarelate ako dun sa part na yung anak naghahanap ng kalinga at atensyon ng mga magulang. Lumaki kasi ako na si Papa at si Mama, every weekend, lagi silang umaalis. Pupunta sila sa kung saan-saan. Tapos kami nila ate, nila kuya, palagi kami nag-aaway-away. At nung time na yun, syempre ako yung bunso. Palaging ako yung bubusarado. Tapos, yun nga, at saka adopted child kasi ako. So, yung kinalakihan kong mga magulang, hindi talaga yung mga biological parents. Kung tatanungin nyo ako kung nasan yung biological father ko, honestly sa ngayon, hindi ko alam kung nasan siya. Pero yung mama ko, 10 years old pa lang ako, na-deads na siya. Lumaki ako na sagana sa bugbog. Sino sa inyo dyan nakaranas na mapalo ng 2x2? O kaya naman nabalian ng walis tabo sa katawan? Or matuktukan ng takong ng sapatos? Naku mga ka-journey at kaya lahat yan naranasan ko. So, growing up, dahil nga ganun yung environment na kinalakihan ko, palagi akong naiyak noon. Palagi akong nagtatanong kay Lord, bakit ganun yung mga parents na meron ako. So, yun nga, habang lumalaki, nabuo yung galit sa puso ko. Naging rebellious ako. Naranasan ko yung makipagbarkada. Naranasan ko na kapag wala si Mama at si Papa, naabot ako ng alas-tres na madaling araw sa kalsada. Ay naranasan ko na makipagrelasyon sa mas matanda sa akin. Kasi nga, feeling ko nung time na yun, sila lang yung makakapagparamdam sa akin yung love and affection na hinahanap ko, na hindi ko nakukuha sa loob ng bahay. Si Ate Charot, nag-resort sa mga mali-maling desisyon. Diba? So, tsaka paalala lang din dun sa mga parents dito na nanonood at sa atin mga kapwa ko yangko in the near future na magiging parents tayo. Na kung magkakaroon man tayo ng mga anak, huwag natin ipagkait sa kanila at naiparamdam yung pagmamahal natin sa kanila. Kasi ang tendency, ang isang anak, kapag hindi niya nakita yung pagmamahal na yun sa loob ng bahay or kaya sa family niya, hanapin yun sa labas, di ba? Kaya nga may mga kabataan na nalululong sa bisyo, mga kabataan na nabubuntis ng maaga, or kaya nakikipag-live-in. Kasi nga, kulang sa kalinga, walang tamang pagpapayo, di ba? So, yun siya. Kaya naman sa mga kapwa natin OFW dyan, reminder lang din,
Okay, na kung may oras naman kayo, tawagan nyo yung mga anak nyo. Kasi kahit na naibibigay na ninyo yung pangailangan nila, iba pa rin talaga yung attention na maibibigay ninyo sa kanila. Diba? Iba pa rin yung maramdaman nila na mahal sila ng mama nila, ng papa nila. Diba? Kung ang mga magulang mo ay mabuti, diba? Para sa'yo, perfect parents sila. Well, thank you kay Lord kasi may ganun kang parents. Isa sa mga paborito kong verse nung bago pa lang akong Kristiyano ay yung Awit 27:10. Sabi doon, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aalaga. So, iwan man ako ng lahat ng tao sa mundo, iwan man ako ng parents ko, diba? Meron si Lord na magmamahal sa akin. Meron si Lord na mag-aaruga sa akin. Yun nga, He is a father to fatherless, diba? Yung nakalagay sa Bible. Yung qualification ng perfect father na nasa isip natin, mas higit pa doon yung character or yung pagiging father ni God sa atin. Diba? Nung na-acknowledge ko yung lordship niya sa buhay ko, ni-recognize ko siya as God, as my father, I can see Him as my provider, my protector, diba? Na siya yung nagbibigay ng mga pangangailangan ko, siya yung nag-iingat sa akin, siya yung tatay na nagdi-discipline sa akin, pinaparealize niya sa akin kung ano yung mali ko. Or minsan, hinahayaan niyang gawin ko yung mga bagay na gusto ko para ma-realize ko na ito yung mararanasan mo kapag hindi ka sumusunod kay Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakilala ko siya sa buhay ko. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil ipinaintindi niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Na yung lahat ng yon ng year of pains, galit and hatred na meron sa puso ko. Nung nirelease ko yun kay Lord, at sinurrender ko siya kay Lord, tapos nirelease ko yung forgiveness sa parents ko, sa nagpalaki sa akin. Ang nangyari nito, nagkasakit yung mama ko. So, si mama napila yung paa niya, hindi siya nakakapunta sa kung saan. Tapos ako yung profession ko, caregiver. So, ako yung nag-alaga sa kanya during pagka may sakit siya. So, this is what forgiveness did to me, na yung mga masasamang alaala ng nakaraan, it enables me to show love dun sa parents ko, na kahit hindi sila naging mabuti sa akin, yun nga, pinarealize sa akin ng Lord na walang perfect family, walang perfect parents, at yung mga bagay na yon na pinagdaanan ko, it essential siya sa pagbibuild ng character ko sa kung ano ako ngayon. So, nung na-release ko yung forgiveness sa kanya, at ako yung nag-alaga sa kanya nung time na nagkasakit siya. Magaan siya sa puso, hindi mabigat. Hindi mo iisipin na, ba to? Ako pa yung mag-aalaga sa kanya, lagi niya akong pinapalo ng bata pa ako, di naman siya naging mabuting magulang sa akin mag-aalaga sa kanya. So, hindi gano'n ang nangyari. Nakakatuwa kasi, nabigyan ako ng Lord na opportunity na alagaan siya during those time na may sakit siya, even nung dying na siya, nakausap ko pa siya sa phone, and nakapag-LG din kami ni Mama. So, I'm grateful kay Lord na bago niya kinuha si Mama, alam niyo yun, na restore yung relationship namin as daughter
Diba? Tapos siya mother na, tsaka kung hindi ko sila naging magulang, hindi nila ako pinalaki, hindi ako makakapag-aral. Wala ako ngayon. Diba? So, yung bitterness and hatred na meron ako dati, nung natutunan kong patawarin, yung mama ko, natutunan ko siyang mahalin, napaglingkuran ko siya bilang anak. At the same time, isa siyang testimony kung paano kumikilos sa Lord sa buhay ng bawat isa sa akin. Sa buhay ko, paano niya ako tinuruan magpatawad. Diba? So, yun siya mga ka-journey. And I'm grateful kay Lord kasi meron akong spiritual family ngayon dahil wala man akong mama at papa, mga kapatid ko may kanya-kanya ng asawa, pamilya. I'm grateful kay Lord sa spiritual family na meron ako na palaging nandyan para samahan ako sa panahon ng lungkot at ng saya, sa panahon ng hirap, sa panahon ng tagumpay. Ito yung family na alam kong habang buhay nandyan para sa akin. Diba? So, yun lang siya mga ka-journey. I hope na meron kayong natutunan sa story natin sa gabing ito. And I pray na kung kayo who is hurting right now because your parents are not good or your parents are, not giving you the love you want, do not be disheartened because we have our Father who is in heaven that we can come to Him anytime. Palaging open ang line ni Lord sa atin, para sa atin kung gusto natin tumanig sa Kanya, usapin siya anytime, pwede tayong tumapag sa Kanya. I just wanted you to know that you have God in heaven that who cares for you and love you. Okay ba yun mga ka-journey at kayangkro? Ayan, maraming pong salamat sa inyong pagtutok sa gabing ito sa ating episode. I hope and I pray na meron kayong bago natutunan at i-apply natin itong mga learnings na to sa ating daily life, diba? To guide us how to live practical. Diba yun, mga ka-journey at kayangkro? Marami pong salamat ulit. See you again next week. Ito po ulit si Ate Charot na hindi Kedje na Charot. At ito ang SNJ Journey for Practical Lifestyle. Good night!